Siyempre po, una, masaya po ako kasi I get to spend time with my seminary classmates, yung mga ka-works ko po, and I get to learn more about the Savior. And hindi lang po spiritual learning, pero lahat po na aspect ng buhay ko, natutulungan po ako ng seminary. And I've learned to balance all things in my life because of seminary. And marami po talaga akong natutunan. No? That's why I'm really glad na nakapag-enroll po ako sa seminary. And this is a wonderful program po of the church. Ito po yung kailangan nating i-take for sa mga youth, no? I-take advantage na po talaga natin to because there are abundant predicated blessings to come once we really obey the commandment na umattend din ng seminary. Thank you. These scriptures, marami po tayo mas matutunan. And pagbasa lang po tayo ng basa is mas nalidipin ko yung knowledge natin about sa scriptures. Isa po siguro sa mga pinaka-greatest feeling of going through the Book of Mormon is that actually parang bumabalik na ako sa mga natutunan ko ever since I was in primary. Pero knowing na through seminary, mas magiging in-depth pa yung study ko, mas na-feel ko yung spirit and mas naramdaman ko yung joy to knowing all those things. And isa sa mga pinaka-magandang thought ko actually as well is that through learning of the Book of Mormon, we can see how the Lord blessed His people and how ginabayan niya yung bawat isa dun sa mga tao from Nephi, from the tree of Nephi hanggang sa mga descendants nila. Lahat sila na-bless, pero although hindi sa way na ina-expect nila. Meron mga trials, meron mga challenges, especially with the Lamanites. And also, yung conversion story ni Alma is one of the greatest lessons learned from the Book of Mormon, as for me as well. Kasi it's an eye-opener na we can see kung gaano ka-importante yung gospel sa buhay natin. And sometimes, meron mga ibang tao na hindi yun nakikita. Pero as we help them to see, mas natutulungan din natin yung sarili natin na mabuksan yung mata natin sa gospel. And as well as yung pananampalataya natin. Alam ko na the Book of Mormon can help us to learn more about Jesus Christ, learn more about His gospel, and to strengthen our faith. It is a core book, especially sa simbahan. And learning about these things, kagaya sa New Jerusalem, hindi lang siya for our own personal study, but also for our mission as well. Mas makakatulong to para pagdating natin sa mission, handa tayo na ibahagi yung gospel faithfully, handa tayo na tulungan yung mga non-members to see the purpose of the church as well as kung paano ito makakatulong sa buhay. Yun. Sabi ko na mahalaga po siya, importante po siya para po papakinabangan po natin siya sa second coming po ni Jesus Christ. And ano nga po ulit yung antipat? Bakit importante yung daily scriptures na pagsikapan natin gawin araw-araw? Bakit ito importante? Ayun po, para di po makapasok po tayo sa para mo makapasok baliktad boy. Para makapasok, para di makapasok. Ano ba final answer? Anong final answer mo? Ayun po, para po makakinabangan po natin sa second coming. Mapakinabangan ang? Sa second coming po, tsaka po pasok tayo sa Kingdom of God. Okay, sige. Lagi lang po tumawag po sa pangalan niyo, mag-pray po. Tsaka, mag-thank you po sa mga natatanggap natin galing sa atin. Naalala ko din po yung kay Elder Steven. Elder Stevenson, which is yung PRO, Pray, Read, and Obey. Pray, Read, and Obey. And yung part po doon which stands, read the scriptures. Sa tingin ko po importante na magbasa ng scriptures because it helps us to come closer to Jesus Christ and malaman din po yung mga stories ng prophets mula sa Book of Mormon times and yun po, it also helps us to maging ready sa second coming niya at maging faithful servant niya. Mag-pray tayo sa Kanya. Then, lagi tayo humingi ng guidance sa Kanya. Okay, thank you. Seminaryo. Then, yun po.
So, umiiwas ka na sa mga dating friends mo. Ay. Mas lalo ko pong active dito sa church na lang pag-activity. Nice Okay. Thank you. So, parang yung mga pagbabago ko is yung parang dati po kasi hindi po masyado umaattend sa event. Siguro hanggang 19 po naman. Pero I strive to para umaattend. Kasi inuutusan po kasi ni ate kaya minsan ito na. Pero there's a lot of temptations po talaga. Kaya hindi ka nakaka-attend ng seminary or ng church. Pero if you have desire, makaka-attend ka. Yun lang po. Thank you. Jun. Ano po yun? Favorite ko po yun kasi siya, kasi marami po nagtatanong. Bakit po siya, sino yung gumawa sa kanya ganun? Kaya ano po kasi yung verse na, siya daw po yung first. Parang, naano na siya. Parang matagal na po siyang buhay. Kasi di ba po sa Zoom meeting, kung wala pong host, hindi ka kumakajoin ng meeting. Tama. So, favorite ko po yung verse na yun kasi dapat maniwala lang po tayo sa kanya. Lagi po siya nandyan para sa akin. Yun lang po. Thank you. First Nephi 3:7, ano ang pagkakaintindi mo na ang Diyos ay gumagawa siya ng paraan para maisakatuparan kung ano man ang pinag-uutos niya, katulad kay Nephi na kunin niya yung brass plates. Para po sa akin na sundin po ang mga inuutos ng Diyos dahil po pag may tiwala ka po sa Diyos, ang wala pong imposibleng bagay na hindi po pwedeng magawa at lahat ng mga bagay ay may paraan. Thank you so much, Brother Rob.